malapit na. So magandang araw po. So andito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon, Barangay San Rafael. So may nalaki tayo ditong property. Ito po ay niyugan. Yan po, sakop na po ito ng property. Ito na po yung simula ng kanilang property. So may sukat po ito ng 3.9 hectares. Bale ang produkto po nito ay niyog. May saging, may mga kakahuyin. So yun po. So din sa shape po ng lupa, ito po, yan, pababa, medyo slope po kanyang property. So ito po ay ang layo sa kalsada, ito ay nasa 100 meters po. Right of way naman po yun. So which is ang may-ari po ng madaraanan ay ito pong magulang ng caretaker po dito sa property. Dito po, simula doon, slope na po dito pababa ng kanyang property. Medyo ano po, palalim. So ito po yung kahalagahan. Dapat ang hindi po ay binibisita muna yung property na inaalok. Kasi po para at least makita po personal na experience kung ano ba yung hugis ng lupa ng property. So doon naman po sa labas, sa pinaka main road po, sa highway, Maharlika Highway, ang layo po nito ng motor ko po ay 7 kilometer. And then meron po kasi ditong madaraanan na ito pong diversion road. Ito pong diversion road na yun ay yun yung sa Makalelon po na binubutas na bagong daan po yun. And nasa 3 kilometer lamang po simula po doon papunta dito. Then yung nga po sa labas, kung sa labas naman po ay ano naman, residential lot po. Bali parang second lot po itong property na ito. May right of way lamang po siya kapasok dito. Ang gaya pa ahon na yan. Yan ay may babaw doon bago lumusong yan sa kabila doon. Yan, lumusong yan doon. So tinuturo po ng caretaker yung shape ng lupa. Simula daw po doon sa pagbaba dito, then tataas po ulit doon. Mga nasa ilang niyog po nito tay? Mga ilang nyug ito kagawad? Mga ilang nyug po? Ang ilang punong nyug. Kalimutan ko rin nung bilangin ko. Nung bagong clearing ko ilang puno. Pero yung estimate nyo lang po? Dalawang trip, oo, puno. Munti na rin po ano? Munti na rin. So nasa 200 lang daw po pala yung kanyang puno. Then dito po, sa source ng tubig, yung bukal sa property. Meron po ditong source ng tubig. Ayan po. So may creek dito. So, ayan po. Pababa din po dyan. Sakop po itong property. Ito po ay nasa gitnang bahagi ng property. Baka po nasa loob na. Ayan po. Yan, ilog po yan.
Ito naman po. Lukaran po. Dito po sa property. Dito yung part na may creek po. Napupunan ng tubig. So yan po. Itong pa-slope na ito. Yan. Pataas pa ho doon ay sakop ng property po yan. Yan mga pantayan. Yan ang pantay. Ito na yung bahagi ng pantay po. Ano? Lang dito, lumaki na naman yan doon sa may banda ron. Wala na rin yung Talagang clearing na po. ito ang lupa ron namin. May pulse dito tay? Meron din ilong. Kabila. Ilog lang. Yan ay wala na yan. Yung pantay na yan. Napunta ron. Kawayan pala yung naririnig ko. Akala ko merong ampiyas ng ano. Ito yung luparan po nila. Dito na daw po yung kapantayan. Dito na yung kalakihan ng pantay po. So medyo clearing na din po siya. Ang niyog po ay nasa 200 na lamang daw po. Sabi po nung tenant. Ito yung may creek po. Ang pwedeng gawin tubigan. Yan, mga kakahuyan na po ang iba. Yung una ng tubigan. So ngayon po, napunta tayo doon sa may itong ilog. Ito lamang po yan. Ito kawayanan. Sakop pa rin po ito ng property. Ito po yung ilog na sinasabi po. So ito po hindi po ito nahihibasan. Kaya po nito, tag-init ngayon. Pero ano po pa rin siya, may tubig pa rin. Yan po. Ito yung boundary na po ng property. Yung kapantayan naman po yan. Simula hanggang doon. Dito na yung kapantayan. Doon lang po sa bungad yung pababa. Tas pataas. Ito po sa may ilog. Edi pantayan na po yung portion dito. Kaya lang clearing na din po. Ang meron lang po talagang niyog ay yung mga pa-slope side. Yan po. Yan, may saging. Dito dumadaan yung parang mini falls na maliit doon sa loob ng property. Dito naman ang labas. Dito po, kagandahan din po dito yung kawayanan. Sako po itong ilog nito, boundaryan po ito. So dito nga po nakakita tayo ng puno ng katmon, which is bihirang bihira po ito. So naalala ko tuloy noon na naganap sa akin yung kliyente ko na nasa Japan. Tataka kung anong klaseng prutas yung katmon. So ganito pala ang puno nun. Kadalasan daw po kasi ang ganitong puno sa tabing ilog po nabubuhay, which is parang maano siya sa tubig. Gusto yung laging sa tubig, sagana. So masarap daw po yan, wala lang hinog ngayon. So maasim siya na ewan, yun yung explain po sa akin, pero ever since di pa ako nakakatikim po ng ganyan. Marami na nagsasabi na masarap daw po ito, katmon. So mga pa lang, pabuhay pa lang siya, kumbaga namumunga pa lang, wala pang gasinong hinog. So dyan po yung property, yan may sako pa po dyan. Dito pag nalinis yan, overlooking naman po yung ilog, tas yung kabundukan. Then dito po sa side na ito, ito daw po yung dating manukan. So ngayon ay napetisyon po, ginawa namang siya,
kambingan. Ayan. Kaya po sure naman tayo na hindi na magiging malangaw dito sa area na ito dahil kambingan na lamang po yan, hindi na siya sa manukan. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber, o kaya naman sa aking Facebook account, Peter Purificacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko ay yun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.